Amen. I just praise God for all of you. No, ako ang ginadayeg ang Ginoo para sa inyong tanan. Do you know that there's a call of God on your life? Kabalo ba ka nga naay tawag ang Ginoo sa imo ang kinabuhi? Right? Amen. Every one of you got a call of God on your life. No matag usa kaninyo, matag usa nato diri igsoon ay tawag ang Ginoo sa atong kinabuhi. So we want to help you fulfill the call of God on your life. Amen. No mo nang gusto nato matabangan ng usag-usa nga matuman nato kung unsa tawag ni Lord sa atong kinabuhi. It doesn't matter if you're 14. It doesn't matter if you're, I don't know how old Myrna is, but you never ask a woman how old she is. Bitaw. No Right. buot pa sa butig soon ba nga bisan pagpila imong edad, batanon man ka or edaran, no? Samot na sa mga babae, dili gyud daw angay nga pangutan-on ang babae kung pila ilang edad. So even Pio, you have a call of God on your life. Amen. No, Tatay Pio, naitawag si Lord sa imong kinabuhi. Okay. So we want you to fulfill the call of God on your life. Amen. No, gusto namo nga matuman nimo kung unsa ang tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. And Igsoon, no one said it would be easy. Amen. No, Igsoon, wala gyud nagsaad nimo, walay nag-ingon sa atoa nga sayon na lang dayon kaayo na or sayon ra ang pagpangalaga, dili gyud. Is it easy to be obedient to God? Sayon ba nga mahimong masinugtanon sa Ginoo? Dili. Is it easy to stay faithful? Sayon ba nga magpabilin nga matinud-anon? Dili uy. No? Wow, big word. Di ba? So I asked somebody this morning how they were doing. They said they're still fighting. Di ba? Nangutana si Daddy, nasa gipangutana karong buntag, kumusta ka? Ang tubag sa iya, Lord, Dad, nakigbiso gihapon. I said, that's good. You'll be fighting the rest of your life. Amen. No? Kaya nga naman nagsoon, tibuok kinabuhi nato ang Kristohanon ta pakigbiso gyud siya. See, Pakigbiso gyud ta. if following the Lord was easy, everyone would be doing it. O tinuod jud. No, kaya nga naman, kung sayon pabitaw nga mahimong Kristohanon, kung sayon pa nga mga lagad sa Ginoo, lantaw ba, tanan untang tawo nga lagad na Ginoo ron. It's not easy to be committed to the Lord. Tinuod. No, kaya nga naman nigsoon, dili man gud sayon nga magpabilin nga nagkomitar sa kaugalingon sa Ginoo. That's why people come and go. That's why people are here one week, gone the next week. Oo. Di ba mo na siya ang rason nigsoon nga no nga natin mga makita nga kana bang naakaron pagkasunod si mana wala. Di ba? Sakto. Tinuod. Right? So, we're all in this together, Igsoon. Di ba? Amen. It's not easy. So, That's why we need each other. so kauban gyud ta ani tanan igsoon mo na nagkinahanglan ta sa usag-usa. And the harder you try to press in the Lord, the harder it seems to stay there. Amen. Di ba kabantay mo igsoon nga magkadugay bitaw ug magkalisod nga magkaduso ta diha sa Ginoo, mas magkadugay, mas magkalisod gyud pod nga magpabilin. That's why, Igsoon, we need the fellowship with the Holy Spirit. Amen. So mao ni ang rason igsoon ngano nagkinahanglan ta og pagpakigrelasyon, no, pakighigalaay kauban ang balaang espiritu. Without fellowship with the Holy Spirit, there's no overcoming the flesh. Amen. Kaya nga naman igsoon, kung wala ang atong pakighigalaay sa balaang espiritu, dili nato mabuntog ang atong kaugalingon nga kinaiyang makasasala. There's no overcoming Satan. Dayon dili nato madaog si Satanas. There's no overcoming the world Dayon dili po nato madaog ang kalibutan. unless we stay committed to walking in the Spirit. Amen. Gawas lamang igsuon kung magpabilin ta nga mokumitar sa tong kagalingon nga maglakaw kauban ng Espiritu Santo sa Dios. If you depend on yourself, you're already a failure. No, kung mosalig na gani, kung magsugod na gani tag salig sa ato ang kaugalingon nga kaya nako ni, no? Igsuon nagsugod na gyud ta ana sa ato ang kapildihan. If you're focused on yourself, you already have failed. No, kaya nga naman, kung diha ka magtutok sa imong kaugalingon, apil di nakadaan. Do you understand? Nasabtan nimo? We can only depend on Holy Spirit to help us. We can't depend on the flesh. Amen. Igsoon, wala gyud tay laing pwede nga kasaligan o dependehan no apan
ang balaang espiritu ra gyud, dili ang atong kaugalingon nga unod, dili ang atong kaugalingon kusog. Hello? Ayo. Are you there? So, Ikson, the Holy Spirit is teaching us step by step how to have this relationship with Him. Amen. So si Holy Spirit igsoon nagatudlo sa atoa kanang kada likang unsaon nga magpabilin ta ug makabaton ta og pakighiganay kang Holy Spirit. And there's so much more. Amen. No igsoon napadyoy daghan. Napay kadugang There's anang so imong much relasyon more karon than sa you Ginoo. ever imagine. Hallelujah. Napay daghan pa nga labaw pa sa imo ang mahuna-hunaan. Kanang imong relasyon karon kang Holy Spirit, napay mas daghan, mas nindot ana. I don't care if you've been walking with the Lord for 50 years. There's still more. Amen. No, wala ko'y pakialam igsoon kung 50 ka tuig na ka nga nangalagad or nakigrelasyon sa Ginoo pero napadyoy daghan ana. There's still more to experience. No, bot pa sa butigsoon, daghan pa kaayo tang pwedeng masinati. So the Bible says that He takes us from glory to glory to glory to glory to Hallelujah. glory. Amen. No mo na ang Biblia bitaw no klaro nga naingon sa atoa nga ginadala ta niya gikan sa kahimaya sa lahi na pud nga ang sa himaya. So are you satisfied where you're at? So ikaw igsoon, kontento na ba ka kung asa ka karon? Are you satisfied? Nakontento na ka? Tagbaw na ka, makaingon ba ka nga natagbaw na gyud ko? But the good news is the Holy Spirit's willing to take us to the next step, and the next Hallelujah. step, and the Amen. next step, and the next step. Amen. No, ang nakanindot ani igsoon ang maayong balita sa Ginoo mao nga gusto niya nga dalon ta sa sunod pang likang. But we need to walk in the Spirit. We need to cooperate. We need to cooperate with the Spirit of the Lord. Amen. Apan kinahanglan nga mosunod ta makigtinabangay ta sa kung unsay gusto ipabuhat sa espiritu sa Ginoo. Amen? Amen ba? We can learn together. That's the good news. No mo niyang nindot nga balita, maayong balita igsoon nga pwede ta nga magkat-on nga dungan. So, the cares of this world, So ang mga kabalaka nining kalibutana, anybody got any cares? kinsa diri na mga kabalaka. Na mga gisagubang nga mga pagduot, pressure. See, the Bible says the cares of this world will choke out the fruit of the Word of God. No, ang Biblia nag-ingon siya nga ang mga kabalaka niining kalibutan na mao'y makatuok sa bunga sa pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing. But everyone has cares of this world. No, apan igsoon sabto nato nga kitang tanang tao na gyud na gihuna nga mga kabalakan. Right? We all have the same Di ba? cares. Kita tanan, natatanan. So the enemy is constantly using the cares of the world to try to get you to quit, to try to get you to back up, to try to get you to backslide, to try to get you away from following the Lord, to get you away from going to church, to coming to prayer, Oh. to coming to the meetings. He's constantly battling you because he wants to control. Tinuod yun na siya. No, so buot pa sa putigsoon kung ang tanang tao na ay mga kabalaka na mga pagduot na mga ginaagian sa kinabuhi, kini mo kay kabalo man sa tanas nga kitang tanan natin ginaagian, ginagamit na niya para nga unsa man muundang ta, di na ta musimba, dito na lang ko sa balay, di na ko magampo, di na ko magpakita sa church, mulayas na ko, muadto na ko laing dapit, muni ang gustong gamiton. Just to be clear, I have the same struggles, I have the same battles, I have the same fight. Para klaro sa tanan igsoon nga siya pod napod say ginaagian nga mga pakigbisog, napod say mga struggle. Hindi ka nag-iisa. I'm no different than you. Dili siya lahi sa atoa. Okay? So I've mentioned these things to you many times. So, na-mention na ni Daddy sa atoa, daghan ang mga higayon. If I was the devil, I would convince the people of God that there's no Holy Spirit, there's no gifts of the Spirit, there's no power of the Spirit, there's no more miracles, there's no more healing, there's no more tongues. If I was the devil, that's what I would convince the people of God. Di ba? Kaya nung mo igsoon nga si Daddy nag-ingon siya nga, syempre kung siya ang yawa, moingon gid pud siya. Sa kung unsay ginaingon sa yawa karot nga, wala na Holy Spirit, di na kinahanglan ng gasa, wala na yung mga milagro, wala na yung maayos sa mga sakit. No, dili na kinahanglan ang deliverance, di na kinahanglan ng kaayuhan. Syempre, ang yawa mo jud na iyang iingon. I hate religion, I hate tradition. No, akong suko ko sa relihiyon,
akong gikaligot-gutan ang tradisyon. because it destroys the Christian, it destroys the walk with God. Kaya naman nigson, sa kinabuhat ani, iyang ginaguba ang mga Kristohanon, pati ang ilang paglakaw It diha sa destroys Ginoo. the power of God to be an overcomer. No nga naman nigson, sa relihiyon o tradisyon, maguba ang gahom sa Ginoo. No iyang ginakuha ang gahom sa Ginoo nga imbis nga imbis nga ang tawo mahimong gawas nun para diha sa Ginoo. So I'm not attacking anyone in particular, I'm attacking a religious system. Amen. No ang atong ginaatake dili tawo kundi sistema sa relihiyon. And I want people to come out and escape that religious traditional system. Amen. Ug gusto nako nga ang mga tawo mahimong gawas nun gikan sa tradisyonal ug relihiyoso nga sistema. It's a dead religion, it's dead works, it's dead tradition without the power of Holy Spirit to set free. Hallelujah. Kaya nga naman nigsoon, kung wala ang gahom sa balang espiritu, relihiyon ug tradisyon ra na, patay na siya. Ang imong mga ginabuhat, patay. So what they use to say there's no more tongues, there's no more Holy Spirit, this is the scripture they use. Hallelujah. So kini ang ilaang bersikulo nga ginagamit nga moingon sila wala nay tongues, wala nay Holy 1 Spirit. Corinthians 13:8. Unang Korinto 13:8. So love never fails, never fades out or becomes obsolete or comes to an end. As for prophecy, the gift of interpreting divine will and purpose, it will be fulfilled and pass away. As for tongues, they will be destroyed and cease. As for knowledge, it will pass away. It will lose its value and be superseded by truth. Oh. Diya sa unang Korinto 13:8. Ingon sa diha ang gugma dili mapakyas, dili mawala o dili gayod mohunong, dili moabot sa kahunungan. Apan ang propesiya ang gasa sa paghubad sa langit ng kabubuton og tumong, matuman kini og mawala rapod. Ang pagsulti sa laing pinulungan, mawala rapod. Ang kahibalo, mawala rapod. Mawala ang bili og mahawngan kini sa kamatuoran. So kini nga bersikulo ilang ginagamit nga wala na daw ang tongues. Verse 9. Nuebe. For our knowledge is fragmentary, incomplete, and imperfect. Our prophecy, our teaching is fragmentary, incomplete, and imperfect. Tungod kay ang atong nahibaluan karon or ang atong kahibalo kay murag picture lang ba kanabang dili tibuok, dili kompleto, dili pahingpit ug ang atong propesiya, ang atong mga ginatudlo dili pa kompleto, dili pahingpit. Verse 10. Jis. But when the complete and perfect comes, the incomplete and imperfect will vanish away, become antiquated, void, and superseded. Versikulo 10. Apan sa diha nga ang kompleto ug hingpit moabot na, ang dili hingpit ug dili pa kompleto mga wala ug mahimo nga walay bili. This is what they use as scripture to support no Holy Spirit, no tongues. Wow. No, so kini nga tulo ka bersikulo lang igsoon. Maoy ila ang gamit nga moingon sila nga wala na daw si Holy Spirit, di na pud kinahanglan ang gift of tongues. Is the scriptures true? Sa tinuod ba na ang bersikulo igsoon? Kamatuoran ba to? there? Are these scriptures true? Kini nga mga bersikulo kamatuoran ba ni? But I have one problem with them saying this has already happened. No? Ang problema igsoon kay moingon sila nga nahitabo na daw ni. See, they're saying it's already happened. That's why we don't need it. That tongues is of the devil. So kini nga ang problema ani igsoon kung kini lang barugan ang pangutana nahuman na di ay kompleto na di ay hingpit na di ang tanan. They're saying that which is perfect has already come. No kaya nga naman ang ilang pagtuo nga kini nga perpekto kini kana nga perpekto kini nga hingpit niabot na. Now you look here and he's saying that love never fails. As for prophecy and as for tongues, they will pass away. Right? Tinuod. No sa 8 nagingon diha nga ang gugma dili mapildi dili mahurot apan ang propesiya ug ang pagsulti sa laing pinulungan mga mawala ra. Okay, listen carefully. Paminaw mong tarong. They say it's already passed Ingon away. sila nga wala na daw na ang propesiya, wala na propesiya, But I wala have na a tongues. question for you. Pero nakoy pangutana sa imo If it's already passed away, when we go to chapter 14, why does Paul eagerly pursue? He says, eagerly pursue and seek to acquire this love, make it your aim, and then goes on to say, earnestly desire and cultivate the spiritual endowments, the gifts, especially that you may prophesy, Amen. interpret the divine will and purpose, inspired preaching,
For one who speaks in an unknown tongue speaks not to men, but to God. Hallelujah. Subot pa sa butigsoon, kung tinuod nga wala na gyud ang tongues, wala na propesya, wala na si Holy Spirit, wala na gasa. Nganong pag-abot sa bersikulo 14, nagdasig man si Pablo nga tinguhaan ninyo pag-ayo kini nga gugma og labaw sa tanan, tinguhaan ninyo ang mga gasa, ilabi pa man ang pagpropesiya nga mao ang pagsulti, pagwali sa kamaturan sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. So the very next chapter, Paul's telling us to prophesy, Hallelujah. he's to speak in tongues, and then he says that, verse 4, he who speaks in a strange tongue edifies and improves himself, but he who prophesies the divine will and purpose is teaching inspiration. He improves the church and promotes growth in Christian wisdom. Hallelujah. No, so nagpadayon gani si Pablo diha sa bersikulo 4 nga siya nga nagsulti sa lain nga pinulungan, nagadasig, nagapatubo, nagapatako sa iyang kaugalingon. Apan siya nga nagapropesiya, Now, siya verse- nga makahubad sa langitnon nga pulong sa Ginoo, nagaligon sa iglesia sa Ginoo, Okay, sa lawas sa verse 5. Kristo. Somebody read verse 5. Basahan What does ganin it say? ninyo ang bersikulo 5. 1 Corinthians 14:5. Buot unta ako nga kamuntanan makasulti og lahi nga pinulungan, apan palabihon ko nga kamong tanan makabaton sa hiya sa pagsulti sa mensahe sa Dios, kay ang nagsulti sa mensahe sa Dios mas mahinungdanon pa kaysa nagsulti og lahi nga pinulungan gawas kun may makahubad sa iyang gisulti aron malig-on ang tibuok simbahan. Amen. Hallelujah. So they're saying it's done away with, it's passed away. But Paul says, I speak in tongues more than you all. Di ba? So nagaingon sila nga wala na tongues, sinakinahanglan. Pero diri si Pablo nagaingon nga makasulti ko, labaw kaninyo, mas makasulti ko kaninyo og kanang lain nga pinulungan. Muna naninguha siya nga unta kitang tanan makasulti sa laing pinulungan. And then it goes on in chapter 14, gives instructions about tongues in the church. Di ba? Nya nagapadayon diha si Pablo sa pagtudlo nga unsay instruction, unsay sugo niya mahitungod sa pagsulti sa laing pinulungan sulod sa iglesia. So there's a demonic teaching in the church that Holy Spirit's done away with. Oh. Nagson kini nga pagtulunan nga wala na Holy Spirit, di na nato kinahanglan si Holy Spirit sa simbahan. Gikan ni sayawa. It's a doctrine of devils. No, doktrina ni sa mga demonyo. Jesus said it's beneficial I go to the Father. I will send you another comforter, another counselor, Hallelujah. a helper, and he will live inside of you and he will fellowship with you. Amen. The Holy Spirit. Amen. Diba si Jesus mismo igsoon nag-ingon nga maayo makabenepisyo alang kaninyo nga mobiya ako aron nga ang lain nga magtatabang moabot kaninyo mao ang inyong magtatabang ang inyong tigpanalipod ang kanunay ninyong kauban hangtod sa walay katapusan makighigalaay kaninyo bisag wala na si Jesucristo. Hallelujah. And when Jesus was baptized by the prophet John in the Jordan River, the Holy Spirit descended upon him. Amen. Di ba bisan gani si Jesus igsoon nagkinahanglan ni Holy Spirit sa diha nga gibautismohan siya ni propeta Juan. No, mikanaog kaniya ang Espiritu sa Dios. And John said, there he is coming, the one who will baptize you in the Holy Spirit and fire. No? Unya si Juan mismo, si propeta Juan, nag-ingon kan Jesus ana siya, ania na siya nga niabot, kini siya maoy magbautismo kaninyo sa kalayo ug sa balaang espiritu. Jesus is the baptizer of the Holy Spirit and Amen. fire. Amen. Hallelujah. Si Jesus igsoon, maoy magbubunyag nato diha sa iyang balaang espiritu ug sa kalayo. Okay, and all through the Word of God, the promise of the Father in the Old Testament was the day of Pentecost when He's going to pour out His Spirit on the church. Amen. No? Sa tibuok nga karaang tugon igsoon, nagsaad ang amahan nga iyang ihatag ang balaang espiritu sa iglesia na hitabo siya didto sa adlaw sa Pentecostes. And I want you, Igso, to understand the importance of Holy Spirit in your life. Amen. Gusto nako masabtan nimo igsoon kung unsa ka mahinungdanon, unsa ka bililohon, unsa ka importante ang balaang espiritu sa atong kinabuhi. A church without Holy Spirit is not a church of Jesus Hallelujah. Christ. Kaya nga naman igsoon, ang usa ka iglesia, kung wala ang balaang espiritu sa Dios igsoon, dili gyud na tinuod nga simbahan ni Kristo. I'm not judging anybody as far as their salvation. Wala nako ginahukman ang bisan kinsa
mahitungod sa ilang kaluwasan. I'm not judging if somebody's a Christian or not. That's between them and the Lord. No, wala na to ginahukman igsoon kung Kristohanon ba gyud na siya or dili tungod kay nga naman. But I'm Ikaw saying, ang it's Ginoo. on. How can a Christian overcome the cares of this world without the Holy Ghost? Hallelujah. No, apan ang akong ginaingon igsoon, unsaon man nato nga mabuntog nato ang atong mga kabalaka kung wala tay tabang gikan kang Holy Spirit. Kung wala Holy Spirit. The enemy has removed miracles and healings in the church. Oh, di ba mo na igsoon nga ang yawa nagmalampuson siya sa pagtangtang sa mga milagro ug kaayuhan sulod sa iglesia. If you remove healings and miracles, you're removing the power of the Holy Spirit to transform you. Hallelujah. Kaya nga naman igsoon, kung matangtang gani ang kaayuhan ug ang mga milagro sulod sa iglesia, murarapod tag nituo nga wala dili di ay kaya ni Holy Spirit nga bag-uhon ko. Well, how many of you want the demonstration of the power of God in your life? Hallelujah. Pila man ninyo diri igsoon nga naninguha mo nga mapadayag ang gahom sa Ginoo pinaagi ninyo sa inyong kinabuhi. No. Nga naman, To set captives free. di ba? Para magdala og kagawasan sa mga To ginapos. heal the brokenhearted. Para muayo sa mga buak ang kasing-kasing. To set at liberty those who are in spiritual prison. Hallelujah. Aron nga himuong gawasnon kadtong mga piniriso sa ilaang espiritu. Jesus came to destroy all the works of the devil. Hallelujah. Si Jesus igsoon ani sa diri aron sa pagbungkag sa tanang mga buluhaton sa yawa. And he did it by the power of the Spirit. O gibuhat na niya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. And he equated sickness with sin. Nya, iya ang gipasabot igsoon nga kung naay balatian tungod ni sa sala. He came and he healed the sick. He Oo na. cleansed the leper. He cast out demons. He preached the gospel. Hallelujah. No mao nga ni ani sa diri igsoon di lang para magpasaylo og mga sala apan aron nga moayo sa mga nagmasakiton, mopalaya sa mga demonyong gasakit sa tawo ug para hinluan ang mga kisangla. And religion and tradition is trying to convince the church you don't need none of that anymore. Oh. The perfect has already come. Hallelujah. But you cannot find one scripture to support that doctrine. Hallelujah! Mao nga ang relihiyon ug tradisyon igsoon, ilang ginatudlo sa simbahan, wala nay kaayuhan, wala nay milagro. Di na ninyo kinahanglan si Holy Spirit. Dibot pa sa buti na nato kinahanglan nga mausab. Kay nga naman nagtuo sila nga hingpit na, perpekto na daw, okay na ang tanan, sana all. Jesus taught his disciples to go do the same thing he did. Di ba? Si Jesus gani mismo igsoon, nagtudlo sa iyang mga tinun-an nga buhata kung unsa ang inyo nakita nga akong gibuhat. Now, Ixon, what do you get in the church without Holy Spirit? Nakaroon, What is Ixon. your result? Pangutanon ta kay igsoon, unsa may mahitabo, unsay itsura sa mga Kristohanon kung walay Holy Spirit, unsay resulta? What is the result in the Christian without the power of God? Di ba? Unsay resulta igsoon kung gitawag nato tong kagalingon Kristohanon ta pero wala ta nagbitbit sa gahom sa Ginoo. Do you understand, Ixon? Nasabtan nato unsa ka importante si Holy Spirit? This is the battle that we have. No mo niya ang pakigbisog nga naa ta karon igsoon. So I'm going to share something with you today from John G. Lake. No na ako'y ipaambit kaninyo karong adlaw gikan kang John G. Lake. And some of you heard about John G. Lake from me before. Daghan kaninyo nakadungog na mahitungod ani ni John G. Lake sa una. But I'm going to read to you his testimony about when he was baptized in the Holy Ghost. Inuod jud. No apan iyang basahon sa ato ay igsoon ang kadaugan, ang unsa ang testimony ba ang kasinatian ni John G. Lake sa diha nga gibautismohan siya ni Holy Spirit or sa Holy Spirit. And I want to ask you to pay close attention. Unya gusto nako igsoon nga paminawon jud mininimo og tarong. See, it's not about the power to heal the sick. No kay igsoon dili ra ni siya mahitungod sa gahom para makaayo ta sa mga It's masakiton. not just about that. No kay dili ra diha kutob. It's about that too. No apil na siya. Okay? But John G. Lake wasn't satisfied with the power to heal the sick. Pero igsoon, mabasa madungga nimo diri nga si John G. Lake namuhat sa igsoon grabe nga mga kaayuhan, milagro. Wala siya na kontento nga bisan pag 100% ayo tanan. Di siya kontento He diha ra was kutob. hungry for the
manifest presence of God in his life. No kay bisan pa sa tanan nga iyang kasinatian nga nakaayo siya sa tanang masakiton igsuon, ang iyang gitinguha mas gigutom pa hinuon siya sa nagmanifestar o manifestasyon nga presensya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. He wasn't satisfied with just going to church and being a good Christian. No, nga kini si John G. Lake igsuon, wala siya na kontento ba nga dili ko gusto nga kutob ra ko Kristohanon nga igo ra tiglingkod sa simbahan, dili ko gusto nga ana ra ko taman. He wanted the power of the Holy Spirit to transform him. Hallelujah! No, ang iya bitong kagutom igsuon, gusto siya ba nga, Lord, labaw sa pag-ayo sa masakiton, gusto ko, Lord, imong gahom, mooy mo usab sa ako, kausaban, Lord, ang akong gipangita. It's about our personal transformation. No, buot pa sa igsuon ba, personal nga kausaban sa atong kaugalingon. See, most of us, our struggle with is we are too conscious of sin. But the power of the blood of Jesus removes the consciousness of sin Hallelujah! from us. No? Daghan nato igsuon diri ga problema gihapon hangtod karon ga sige tag pakigbisog ba no sa ato bitong pagpakigsayod sa sala nga kanabang conscious kay ta ba nga dapat dili na ko ni mabuhat ulo nakasala na pud ko no igsuon sabta nga ang gahom sa dugo ni Jesucristo maoy sulbad ana. As a Christian, you're not supposed to be conscious of sin. Kaya naman igsuon kung Kristohanon ta dapat dili naman ta conscious sa sala nga kanabit That's kinikito under sige. the old man. Kaya naman gikan na sa wala na tuwa na sa karaang kaban. When the blood of Jesus, when the power of the Holy Spirit comes in the way that we want it to, there's no consciousness of self-sin. Hallelujah. No You're igsuon. delivered from that. Oh, hindi mo na kang gawasan igsuon sa diha nga mituo ka ni Jesucristo. Katong dugo ni Jesus, mo nito siya nagtapak, nagsettle sa imong problema sa sala kung imong gituhan nga gipasaylo na kaniya. And the way that happens is through the Holy Spirit. Hallelujah. May tabura na siya igsuon pinaagi sa gahom sa balang espiritu. I told you, I've said to you many times, Romans chapter 7, Paul struggled with sin, but he said, it's not I who sin. Di ba gabalik-balik na taani si Pablo sige lata na giningalan ni Pablo sa tuwa igsuon sa kapitulo 7 sa Roma. Nagingon si Pablo, naglisod ko, nakigbisog ko sige sa kontrahan kinaiya pero nakasabot pud siya nga dili na siya ang nagapakasala. And so on, as long as you keep focusing on self and saying, this is me, I'm a sinner, you cannot be a saint and a sinner at the same time. And so Tinuod on. jud. No mo na igsuon nga kung magsige bitaw tag struggle, nga magsige tag hunahuna ba nga ang atong mga pagtutok na sa atong kaugalingon nga unod. Moingon ta nga unsa ra manggug ko, makasasala ra man jud gugug ko. Mao ra gyud ko ani uyamot ko. Hintawon igsuon, dili gyud ka pwede mahimong balaan og makasasala ang adungan. Do you understand? Nasabtan nimo? Because this one thing is what's holding us back. No, kay nga naman igsuon, kini siya mao ni siya gapugong nato. You understand? Nasabtan nimo? We need freedom in this area. Hallelujah. Kini nga dapat igsuon na kinahanglan tag kagawasan. Okay? I know my weaknesses. I know my failures. I know my sins. I know my shortcomings. I'm not making excuses for sin. No, igsoon, sabta ayaw ninyo sa iyo pa. Kabalo ko nga kabalo ka nga nakay kapakyasan, nakay kaluyahon, nakay dili nimo kayang mabuhat igsoon. Pero dili buot pasabot nga okay ra di ay nga magpakasala. No, dili na mo buot pasabot. But I understand that's the sin nature. That's the old man. Oh. That's not who I am anymore. Amen. I'm a new creature Hallelujah. created in the image of God. Amen. Sabta igsoon nga kanang mong makita si mong kagalingon nga naday ko'y gihapon ning ani ngani di gihapon ko dili na ikaw bag-o na kang binuhat diha kang Kristo Jesus. Sabta nga patay na siya, gilubong na gikan dito na gilansang na dito sa cross. Jesus set us free from sin and death. Hallelujah. Gihimo na kang gawas nun, gihimo na tang gawas nun gikan sa sala ug sa kamatayon. We need the Holy Spirit. Nagkinahanglan ta sa balang espiritu igsoon. We need to pursue the Holy Ug Spirit. kinahanglan nato tinguhaon ang balang espiritu igsoon. When we come here on Saturdays, we need to pray for the baptism of the Holy Spirit, all of Hallelujah. us together. Amen. No, inig-anhin nato diri igsoon matag Sabado, ibisa pa man diri sa tubangan. Kinahanglan nato iampo ba kitang tanan pareha iniusa ta igsoon. Nga atong mga pag-ampo nga Lord, bautismohi kami sa imo ang balang espiritu ug sa imong We kalayo. need to get hungry for the baptism and understand why we need the baptism of the Holy Ghost and pursue it on purpose. Amen.